Magaan o mabigat man ang iyong dinadala, hayaan mong mga salita ng Diyos ang sa'yo'y gumabay dito sa Salitang Buhay. Ngayon ay dahil malapit na ang Valentine's Day sa Martes at ngayon ay pag-uusapan natin itong tungkol dito sa yung pag-ibig, tungkol sa mga nagliligawan at tungkol sa kasal po, no? Kasi medyo hindi namin experience itong marriage, no? Bilang mga pare. Hindi pa. Ewan namin sa mga iba, no? But anyway, ngayon Edwin at Eileen, alam niyo tungkol dito sa marriage ay sinasabi nga na may mga stages daw ng pagbuhay ng mag-asawa, no? Yung sinasabi nila yung salitang asawa ay pagbago ay kompleto pa yung mga titik, ano? Pero habang tumatagal ay nawawala yung no? Nagsasawa sa isa't isa, pagkatapos mawawala pa yung S, ano, awa. O pagkatapos mawawala pa yung wa na, ano? Paano anong masasabi niyo tungkol dito na parang nawawala yung pagmamahal ng mga mag-asawa? At alam nyo, may personal experience itong si Edwin na napakaganda na i-share niya po sa atin, lalo na sa mga mag-asawa. Opo. Naniniwala po kasi kami na thank you pala for having us in your show. Thank you so much. And ayun, ang marriage ay isa itong kailangan pinagpupuhunan ng energy, ng oras, nag-i-invest dapat tayo. Dahil kung nagpapadaloy lang tayo sa nangyayari sa buhay, pwede nga naman na mag-degrade yung relationship. Napakarami ay nakikita natin sa media, napakaraming mga movies, telenovelas na ang tema ay puro third party, hiwalayan, away. At kung hindi natin papansinin kung ano yung nilalagay natin sa utak natin, pinapakinggan natin, pinapanood natin, lahat ng mga pwedeng mangyaring negatibo ay na i-ingrain sa ating isipan, sa ating utak, sa ating puso. Kaya kailangan vigilant, kumbaga, mapagmasid tayo kung ano yung pinapapasok natin sa sistema natin. And kailangan mindful tayo kung paano natin pinapa-grow ang ating relationship, whether single pa in a relationship or in a marriage, lalo na kung married, yes, may mga kids tayo, and ako naniniwala ako na it's the husband and wife muna ang kailangan arugain ang relationship. Okay. I would like to add to that. Yes, yun yung mga pinaniwalaan naman ni Brother Edwin. And I want to share rin, Father, na I've actually been married, my husband and I have been married for 18 years now. Wow, 18. Yes, 18 years. And before that, mag-boyfriend kami for 6 years. Yun. And in terms of that, in terms of maintaining a marriage, ang nakikita ko po, since I am a relationship coach, I deal with different relationships, yung mga nagliligawan pa lang, yung mga single at naghahanap, and yung mga married rin. One thing na kailangan natin tignan, tulad ng sabi ni Brother Edwin, bukod sa kailangan bantayan natin yung pinapasok natin sa utak natin, yung pinapanood natin, pinakikinggan natin, kung puro hugot na lang. Isa pang kailangan natin tignan talaga yung expectations. Kasi ang daming tao na papasok sa marriage, mali ang expectations. Akala nila solusyon siya sa lahat. Pero parang buhay, wala namang guarantee ang marriage. And parang just like with everything, pagdating sa trabaho, bakit ang iniisip ng tao, kailangan galingan ko trabaho ko para ma-promote ako, para umangat ako sa trabaho, kailangan galingan ko. Pero bakit ang daming tao
akala nila, pagkatapos ng ikasal, wala na, pabayaan mo na lang, bahala na yan, mag-grow yan mag-isa. Pero hindi ganun eh. Pag importante sa'yo, kailangan pagtuunan mo ng effort at saka oras. And isa sa mga pinaka-important na binibigay kong payo sa mga mag-asawa, husbands, keep on dating your wives. And wives. Gastos nun, ha? Pero, May paraan. Hindi mo kailangan magastos. Pwedeng sa tabi-tabi lang. Pero, kailangan ng date. And wives, keep on flirting with your husbands. Wow. And Maganda yan. husband, Pero, Madadagdagan ng anak na. Yan. And husbands, keep on courting your wife naman. Magaan o mabigat man ang iyong dinadala, hayaan mga salita ng Diyos ang sayo'y gumabay dito sa Salitang Buhay.